Isang kagimbal-gimbal na chat message ang natanggap ni Rona, hindi niya tunay na pangalan. Ang kanyang 12 taong gulang na half-sister na itatago namin sa pangalang Mika. May ibubunyag daw na sikreto na 2 taon na niyang itinatago. May sasabihin ako, secret lang to ha. Ito raw ang mensaheng gumulantang sa mundo ni Rona, hindi niya tunay na pangalan. Ang sender, ang 12 taong gulang niyang half-sister na itatago namin sa pangalang Mika. Pero imbes na maintriga sa secret, ito po yung mga chat sa akin ni Mika na nagpagimbal sa mundo naming lahat, buo naming pamilya. Ang isiniwalat ng kanyang kapatid, inaabuso raw siya ng kanyang sariling ama na si Aldrin, hindi niya tunay na pangalan. Nang pilitin pa ni Rona si Mika na ilahad ang detalye ng pananamantala, umamin ang kapatid na makailang ulit na raw siyang pinagtangkaang halayin sa loob ng sarili nilang tahanan. Parang bangungot. Alos, hindi ako makatulog noon sa pag-aalala. Kasi natatakot ako na tuwing gabi, baka may gawin ulit yung tatay niya sa kanya. Panganay na anak si Rona ng kanilang ina sa unang nobyo nito, habang ang mga nakababatang kapatid na sina Mika at Angel ay anak ng nanay nila sa napangasawang si Aldrin. Taong 2018 nang mamatay ang kanilang nanay dahil sa aneurysm. Sa pagpanaw ng ina, naiwan sa poder ni Aldrin ang mga anak niyang sina Mika at Angel. Dahil inakalang mabuting ama, hindi makapaniwala si Rona sa natanggap niyang sumbong. Wala siyang kaalam-alam na mali na pala yung ginagawang pambababoy sa kanya. Kaya dumulog si Rona sa resibo sa pag-asang maisalba si Mika at ang kanilang bunsong kapatid na si Angel, 10 taong gulang. Nitong Miyerkules, nagtungo ang resibo sa Pangasinan para makipagkita kay Rona. Agad kaming nakipag-ugnayan sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO ng San Carlos, Pangasinan para ilapit ang sumbong ni Mika. Nang mailahad na ni Rona ang sitwasyon ng kanyang kapatid sa kamay ng kanilang sariling ama. Nasa atin na lahat ng grounds para kunin yung mga kapatid. Opo. Rescue the children. Rescue the victims. Umaksyon ng mga social worker at Philippine National Police, Women and Children Protection o PNP WCPC ng San Carlos City, Pangasinan. Kasama ang resibo, tinungo namin ang bahay ni Mika para agad siyang ma-rescue at ang kanyang nakababatang kapatid na si Angel. Pagdating sa lugar, agad na yumakap ang 2 bata sa kanilang ate Rona. Para magkaliwanagan, inimbitahan si Aldrin sa barangay. Sina Mika at Angel, isinama na rin ng mga social worker at ni Rona sa barangay. Nang makaharap ni Rona si Aldrin, dito na sumabog ang ilang araw na niyang kinikimkim na galit sa kanyang stepfather. Wala kang lahing ganyan. Wala kayong lahi, baka siya lang. Pinasok mo sa kwarto. Alam mo, mabait na bata ko si hindi siya magsisinungaling. Ama ko. Alam mo Alam kung ginagawa gaano ko. mabait tong bata, hindi nga lumalabas ng bahay, di ba? Hindi pa ako siraw. Hindi. Ito ako may chat siya sa akin eh. Nagmamakaawa. Sinubukan ng resibo na makapanayam si Aldrin tungkol sa akusasyon ng kanyang minor de edad na anak, pero tumanggi siyang magbigay ng pakayag. Sa mga social worker lang daw siya makikipag-usap. Siyempre, hindi pa naman natin ito napatunayan. Ibig sabihin na sinabi ng isang party, isang taon na may ganitong nangyari, ayun, agad ang balinahan na ano. Pero kasi tatay ito nagsasabi. Oo, kasi nakita ko talaga since mga dalaginding po yung mga anak. May mga limitasyon talaga yung mga kantong-kantong, gano'n. Yung payakap-yakap, may mga limitasyon. Pero si Rona hindi binibili ang pagde-deny ni Aldrin, kaya si Rona inilabas ang mga resibo. Pwede ko po bang ipabasa sa inyo lahat ng chat sa akin? Si Papa kasi matagal ko na tong sinisekreto. Sasabihin ko na sa inyo pero sa inyo ko lang sasabihin. Bakit? Ako ni Papa minsan. Ano? Huwag niyong sabihin kahit kanino Tapos, basta huwag niyong ipagulong sila. Di na ako papayag sa susunod. Mamaya na po, huwag niyo ipakulong si Papa
Ayaw ko na po itong pag-usapan, nakakadiri. Dahil sa mga hindi birong paratang laban kay Aljen at ang posibleng pang-aabuso niya sa kanyang anak na si Mika, maituturing na child at risk ang bata ayon sa mga social worker. Dahil dito, nagpasya ang CSWDO ng San Carlos City, Pangasinan na mananatili muna sa kustodiyan nila si Mika maging ang nakababatang kapatid niyang si Angel, pero si Rona umaapela. Tagal ba bago sila magpunta sa akin? Paspasan natin mo kung ano, kasi kailangan din naman namin yung i-assess muna kayo. Kaya konting days lang. Gusto raw niya kasing mapunta ang kustodiya ng mga kapatid sa kanya, pero paliwanag ng social worker. Kahit ang kukuha pa ay isang parent or third party na tinatawag natin na nasa legal aids, ang stand po kasi ng City Social Welfare and Development Office ay hindi po muna natin basta ibigay sa kumukuha po sa mga bata na kahit preference po ng isang bata na sumama doon sa taong yon, kailangan po nating masigurado ang safety po ng isang bata. Habang pinag-aaralan pa ng mga otoridad kung kanino dapat ibigay ang kustodiya ng dalawang bata, pansamantala munang mananatili sa isang shelter sina Mika at Angel. Maaring sampakan ng reklamong acts of lasciviousness na si Aljen kung makita ng mga social worker na may katotohanan ng akusasyon ng bata. Masakit man kay Rona na hindi makapipiling ang mga kapatid, kinakailangan niyang sumunod sa proseso para sa ikabubuti na rin ni Mika at Angel. Umaasa po ako na mabubuo kami at magkakasama kami magkakapatid. Naniniwala po ako na sa tama yung bata, na dapat bigyan talaga sila ng hustisya.